Maupay nga takna sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita yun nga nababatian na aton FMR app nga nakikitaan ang Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo ritong bugos ng puwaras ng PRTV News Team. Ako Noah Liogo nga natin ipapadangat ang mga presko nga nung pasong mga notisya yan nga oras. Nga naaton mga laray uluhan. Face-to-face classes. Target nga ipatuman na Agosto yan ang tuig ni Vice President ng incoming DepEd Secretary Sara Duterte. Epektuhan pandemya ha K-12 program. Prioridad ni Vice President ng incoming DepEd Secretary Sara Duterte. Panibago nga oil price hike, igpapatuman niya nga adlaw. Mga motorista, dismayado hawaray preno nga aumento. PDEA agent, nagpositibo ang surprise drug test. PDEA 8, ginkukonsidera ang panhitabo nga isolated case. Mga naggraduara EBSU Carigara, gintagan ng paglamano ni Tingog Representative Jude Asidre. Usang airport police, gintagan ng pagkilala iya pagiging tangkod haya serbisyo. Nga naman to naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga naato naman siyahan nga notisya yan nga oras, hana katalaan naman nga paglingkod kumo Department of Education Secretary usama karoy patuman ni Vice President-elect Sara Duterte amo ang pagbalik naman ang face-to-face classes sa bulan nito ng Agosto yan nga tuig. At itong report ni Hansel Cuevas. Target daw ni Vice President-elect ngan masunod nga Department of Education Secretary Sara Duterte nga 100% maibalik na ang face-to-face classes sa Agosto yan nga tuig. Sumalakan Duterte, plano niya nga makighimang raw ha mga magturutdo sugad man ha mga kaganak ngan iwa pa nga stakeholders kasumpay ha pagbalik na han face-to-face classes. Inibisan pa man ha naging pahayag han Department of Health han hinay-hinay nga pagdamong utrohan ihap han mga nagpopositibo ha COVID-19 nga nasyonal nga datos in umabot ha 425 ang bago nga COVID-19 infections, pero aminado naman ang buhatan panlawas nga hirayo ini hayinukot-yukot nga daily COVID-19 cases nga nahipati ka nakalabay nga tuig 2020 2021 nga na first quarter hiton yan nga tuig. Gin kakabarakan naman liwat ang paglobohan mga kaso ha mga masunod nga bulan kung magpapadayon ang pambabaliwarayhan pira ha health protocols ngan hamubo nga ihaphan mga nagpapaturo kin booster shots kontra ha virus. Samtang ginmalatumat naman ni Vice President-elect Duterte nga abri ini ha ay ginduduso nga aumento ha sweldo han mga turutdo butangin himuan na dawhin pamaagihan iya tatay nga hi Presidente Rodrigo Duterte. Manunumduman eging kakadismayayanahan pera nga grupo sugadhan Alliance of Concerned Teachers andaw pagpakabungula ni outgoing DepEd Secretary Leonor Briones hapira katuig nga panawagan nira agudi hatag ang salary grade 15 ha mga entry level nga magturutdo. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Samtang labot lang naman ang pagbalik itong in-person classes sa Agosto o sa gihapon ng mga karuyag taaganin prioridad ni Vice President ng incoming Education Secretary Sara Duterte amo itong epekto han pandemya K-12 program ng gobyerno. At itong report ni Jay Barion. Hapaghatagin solusyon ha epektuhan COVID-19 pandemic sa sektor han edukasyon ngan K-12 program ang pirala ha mga prioridad ni Vice President-elect Sara Duterte ngan tatagan hinugot ha pagtutok hatakna nga hiyain makalingkod na como bago nga secretary han Department of Education. Ngani ha usang interview gintudlok ni Vice President-elect Duterte ang pirahan mga isyu nga iya tatagan hin prioridad haylarom hiton iya termino. Usa na hini ang isyu ha epektuhan pandemya
pandemya hapira nga mga estudyante. Dindurhin ka maiha nga waray ang mga ini nakapag face-to-face classes. Ikaduha, ang hulos nga otro pagbalik ang face-to-face classes habot nga han pandemya. Ngan ikatulo, ang isyuhan K-12 program implementation nga magkamay-adhin maupay ngan bago nga transisyon. Hausa nga mensahe, kinasing-kasing naman nga ginkarawat ni outgoing Deputy Secretary Leonor Briones ang posisyon ni Duterte kumo bago nga masunod nga manguluhan Departamentohan Edukasyon. J. Barion, Arangkada Balita. Samtang haiyan naman na katalaan nga formal nga paglingkod kumubag o nga lider iton nasod in karuyay naman tagad in pagtutok ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang epekto itong global crisis sa ekonomiya itong Pilipinas ngan kon pati unano maiibanan itong kakurian nga ginaatubang han mga ordinaryo nga mulupyo. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Nakagama yan itong krisis sa pagtagapagkaon o sa mga unang ayat nga kakatubang itong administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hapahayag ang World Bank, World Trade Organization, United Nations Food and Agriculture Organization, ng World Food Program, patong-patong na itong krisis durot hanggang kakabarakan nga kakulangan in pagkaon na umarabot pa nga bulan. Hapag-explikar ni Press Secretary Designate Attorney Trixie Cruz Angeles ang padayon nga epekto ng COVID-19 pandemic, paiba-iba nga panahon, krisis sa ekonomiya, armado nga kasamo, pagsirit itong presyo petrolyo ngan kuryente, an utang han nasod ngan mga problema pan kalibutan, durutan gyera habot nga han Ukraine ngan Russia, an mga nakikita nga mga rason kung kay ano magkakaproblema, ha-supply itong pagkaon. Tikang bumuto daw ang kasamo kabot ngan duha nga nasod, na undang na ang shipment ang mga produkto tika nga Ukraine, ha-Black Sea nga umubos naman ang ihap, han export shipment ang Russian Federation. Sumala naman itong Food and Agriculture Organization ng World Food Program at Hunger Hotspot Outlook in mahitungod kasamok ng kakulangan in farm inputs, apektado ang produksyon ng agricultural products ng food processing in Ukraine nga nagduro tinipikto nga pankalibutan nga supply hin pagkaon. Dumuray paluwat ang pagkiwa presyo ang abono. Ilabi na nga grabe pa ini ha merkado nga nakada naman na 28% ang presyo ang abono nga himohin nitrogen ngan phosphorus tika nga Russia ngan Ukraine. Pero halayo nga dire kontrolado ang intervening factors. Nagsaad naman ni Marcos nga porsigido ini haiya administrasyon nga makakabutan karoyagon nga food security ngan food sovereignty. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Sugad naman itong Iran, naging panindugan na panahon pala itong pangangampanya in hulos lagi hapon nga susuportahan hanpira nga parallel grupo nasod ang liderato ni President-elect Bongbong Marcos Jr. ngan Vice President-elect Sara Duterte. Aritong report ni J. Barion. Hulos ngan padayon nga magsusuporta ngan makikipagkoordinar ang parallel groups nga ginkukumpuniran hin mga ordinaryo nga molupyo tikang ha magkadiroda nga lugar o probinsya nasod ha magiging bag-o nga administrasyon ha ilarom iton liderato ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan Vice President-elect Sara Duterte. Sumalakan Dani Dayang Hirang, Philippine Councilors League National Chairman ngan Sara All Chairman an ira grupo in padayon nga mabulig ngan makikiusa anuman nga ungar ngan makakaupay para ha mga Pilipino lanay na panahon ng krisis. But we should give them the chance. Maybe we will continue helping, and if possible, we should minimize of what we call this attacking our public officials in public. If we can do it in a private manner, and we have the institution to look at it, like ombudsman, the court. Kasi minsan sa Pilipino, ataking ka muna bago mag-file ng kaso or sirain mo muna yung isang politiko, sirain mo muna yung presidente, masaya na tayo. But I think this time bigyan natin sila ng tsansa. The parallel will continue supporting BBM and Sara. Kung may daman pera nga mga obserbasyon may kalabutan ha publiko hira na mismo ito nisyahan nga maghahatag hin impormasyon bisan direkta tumikang ha media. Ginpahayag pa ni Dayang Hirang nga magiging dako iton ira partisipasyon ha magiging dalagan han pamumuno han duha nga pinakaitaas nga opisyal partikular na ha implementasyon han mga programa ngan mga proyekto din amo iton ira numero 1 nga tututukan. Unlike Ontiveros, wala pa nagsugod, atake na. The Vice President has not even started yet.
So these are the behavior that we need to change. We cannot keep on attacking your governor, your congressman. There's always first time. There's always time for that in all political activities. Kumpiyansa naman ang opisyal nga magiging maupay iton pamunuan ngan lideratuhan duha nga magtandem tungod handako nga pagsuporta ngan pagtapod han mga Pilipino haira. Manunumduman usala hidayang hirang hanagin espesyal nga bisita haton gindumara nga BBM Sara Unit Team Thanksgiving and Victory Celebration nga ginbuhat din sa syudad han Tacloban. Jay Baryon, Arangkada Balita. Ginlamano naman ni Tingog Representative Philip Jude Asidre itong mga namaggraduar nga estudyante han Eastern Visayas State University Carigara Campus. Naghatag naman inihin mensahe para nasabi nga mga naggraduar. Ano itong report ni Don Leandro Chu. Gitagan in paglamano ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang mga estudyante ng Eastern Visayas State University Carigara Campus nga na maggraduar kakulop. Kaya Asidre panguna nga bisita ng commencement speaker happy na kaimportante nga parteng kinabuhi ng estudyante ang makagraduar ang kolehiyo. Actus refer to who we are, and Potentia points us to how we can be in the future. Interestingly, Pope John Paul II draws a complete correlation between one's nature and one's potential. Hence, who we are as individuals would always reflect how we are as persons. Gintagan liwating pagkilala ni Asidre ang mga kag-anak nga haluyuhan kakurian durutan pandemya na itabok nga napaghuman lagyapon ang mga inianira mga anak nga makabuti tunira mga hingyap. Samtang nagpaabot naman in pasasalamat ang campus director ng EVSU Carigara nga Ronald Madera hay gindonar nga building ang Tingog Party List nga nabalor 100 milyones pesos nga nakatalaan na paghingayaron. For donating a building to EVSU Carigara Campus, ginunahan ko na, that's actually amounting more or less around 102 million in 2 phases. So that would be a great contribution to the campus, and I'm sure many more will enroll in Carigara Campus because you know, Congressman Jude Asidre is from Barugo. Ang Tingog Party List in kasagabayan Commission on Higher Education hapaghatagin tambulig ang mga estudyante ngan mga scholarship salit dako nga butang para hatingog ang makagraduar in usa nga estudyante nga nagpapakitan pagpursiger agudla makahuman pag-eskwela. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Masunod! Panibago nga oil price hike, igpapatuman niya nga adlaw. Mga motorista, dismayado hawaray preno nga aumento. Bantayi, ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapagbalik ito naton mga balita, epektibo kanina ang mga gahon ang panibagong aumento sa presyo itong mga produkto petrolyo nga iging patuman naman itong mga kompaniyang krudohan nasod. Dismayado naman nila nga sitwasyon ang mga motorista. Aritong report ni Hansel Cuevas. Alas 6 palahan aga, namamasada na himanuwan nito agud unta makadamuhin pasahero ngan makakuhida hinduro dako para hapang gasto sa iya pamilya. Hamaggab daw nga pamamasahero, swerte na kung makakuhida hin 400 pesos nga nagmahal nga presyohan mga papliton in makurigud daw eksaktuon hapanadlaw-adlaw nga panginahanglan. Haotro na naman nga paghitaasan presyohan produktuhan petrolyo araba ni manuwan nito dugang na naman daw nga pasakit ana antuson han mga driver. Waray man daw liwatira mahimo kundi an magtiyaga ngan maghulat ha aksyon han gobyerno. Dugang na liwat ini pasakit mga driver. Maundang ka ba, sir? Kung waray na malapos maundang siguro kay anon may ito magrenaho lang kami tapos waray kami mauli bisan bahid lawon palas waray maundang lan. Pero kung may igahatag nila nga mga buli ka mga driver, katagan ta kami nilang kuan.
ha ikatulumang good nga magkasurunod nga semana usa na naman nga oil price hike ang ginanunsyohan mga oil companies. Epektibo yan ang adlaw, bumulaga ha mga motorista ang sirit presyo kundiin 3 pesos ngan 10 sentimos ang madudugang ha presyo ha kada litrohan diesel, 80 sentimos naman ha kada litrohan gasolina, samtang piso ngan 70 sentimos ha kada litrohan kerosene. Ha sunod-sunod nga aumento ha presyohan produkto petrolyo, apektado daw maski ang water delivery han refilling station ni Manong Michael nga dumoble daw ang gasto sa gasolina nga dati inaabot lahin 400 pesos yan na in 800 pesos na kada adlaw. Agud makabawi, plano na daw nira in paumentuhan ang presyohan igin di-deliver nga tubig nga dahin 5 pesos kada jug. Baga nagplano nga ni kami pagpa-increase kunta kay siyempre na increase naman gasolina. Nagkukuha niya na yan ha. Baga tamlibot, baga diri na permanente. Kung baga may text lang mula tang pagbakad to. Eh makuri na labi na kung mga grayo at mga pabahay. Yan na tamlibot naabot ng tag 800 kada adlaw. Na doble. Imbis naman nga 4 wheels, motorsiklo na ang service ni Mano Jimmy, makatipid la ha gasolina. Diri na daw liwat ini masyado nga naglilinakat kung diri trabaho o importante nga larakton. Ngan ginplaplano gud daw anay an iya rota, agud diri makarag ang gas. Ito akong ginagamit nga nila, motor na lang single para makatipid-tipid. Tapos dali, mabag gasolina. Sobrang ano, cinta sobrang mas. Cinta na ko dito. Makurit mag-ginamit kayo waray klaro. Kumalakat kayo waray klaro. Plano good. Hapahayag han Department of Energy an panibago nga gius presyo ha produkto petrolyo indurot lagi hapon han mahugot nga supply kasumpay han nagpapadayon nga kasamok habot nga han Russia ngan Ukraine. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Usa naman nga operatiba han Philippine Drug Enforcement Agency rehiyon ito nagpositibo mahuman ang ginbuhat nga sorpresa nga drug test ng mga empleyado itong buhatan. Ginklaro naman itong PDEA nga isolated case laan na sabi nga kaso. At itong report ni Don Leandro Chu. Aadaha restrictive custody ngan may ada pending nga dismissal order sa serbisyo inusa nga ahentehan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 mamang positibo paggamit ni gindidi nga droga. Sumalakan PDEA 8 Regional Director Edgar Jubay nagpositibo ang mao nga ahente didahan giduma nga surprise drug test adin bulan han Mayo. Isang regular drug test, surprise test, then meron din sa discretion ng Regional Director. So unfortunately is pero na-positive. Wala tayong magagawa. Kasi mag-predicate yung resulta ng examination ikakandak ng ating mga chemist. Nakakadismayado ang panijubay ang mga sugad din nga hitabo pero diri daw inibutsid ngon nga apektado ang bugos nga imahe ng PDEA hamaw nga insidente. Yes, and I believe kasi pag government agency will always be subject for public scrutiny. Talagang nakarelate sa public scrutiny kasi ang purpose niya hindi naman ikaw correct namin kung ano yung mali na ginagawa. So kung may mali yung tao, kailangan namin correct. Otherwise, pag hindi namin yung correct, talagang masisira yung integrity. Hapag kaya na nagpapadayo ng internal cleansing ang PDEA 8, labi na nga hira ito naada hakatungdanan pagpuy-puy hinilegal nga droga. Nga diri la inisahan nga gayon nga may ada empleyadohan PDEA 8 nga nahilambigit hay gindi diri nga droga. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Bisan naman haliton mahugot nga panawagan ng Department of Health may dalagihapon na hipatik nga dugang ha mga panibag-o nga kasong COVID-19 dineriyon 8 nga kundi na pinakabag-o nga datos and madinalat na dugang nga 16 hasunod lahin usa ka semana. At itong report ni Sara May Archaga. 16 ang panibago nga dugang hakason coronavirus disease 2019 kun COVID-19 din sa narangan Visayas, tikang Hunyo 13 kutob Hunyo 19 yan nga tuig. Ininbasar na gihapon, latest weekly monitoring nga ginpagawa sa Department of Health kon DOH. Samtang nabaruan naman nga umabot 1,796 atun mga laboratory samples nga nakolektahan buhatan panlawas nga naisalang haupat nga COVID-19 laboratory testing centers din
Kini rehiyon, Amuan Eastern Visayas Regional COVID-19 Testing Center kung EVR-CTC, Divine Word Hospital Virology Laboratory kung DWHVL, or Mock Molecular Diagnostic Center kung OMDC, ngan ang Salvacion Opos Inieguez Memorial Provincial Hospital Molecular Laboratory o kung SOY MPHML. Ini naman inagre-representar in 0.89% positivity rate, diin hapag kayo na aada na 62,105 ang total COVID-19 cases, 61,421 o 98.89% naman ang total recoveries, 669 o 1.07% total deaths, ngan 15 active cases. Igin papasalamat naman liwat ang DOH tungod nga waray severe cases nga admitted din ang mga ospital may pagisumpay hini nga sakit nga naadala naman ang 53 nga mga individual. Ito nakasulod ha intensive care units sa mga ospital pero ada naman na 1,207 adton admitted ha mga non-COVID-19 beds. Samtang hadin naman naliwat nga nakalabay nga adlaw han makakarawatin maabot 1,000 doses ang COVID-19 vaccines sa Senerangan Visayas nga dayo naman nga igin diretsyo cold storage facility ng Department of Health, Eastern Visayas Center for Health and Development. Sulod din nga ihap 60,000 doses din hi ang Sinovac vaccine ngan 40,000 doses naman ang Moderna vaccines. Ini naman nakatalaan gamiton para ang second dose ngan booster shot han magkadurodilain nga mga local government units din hi rehiyon 8. Hapag kay na may din na maabot ha 8,160,780 nga mga individual ang nabakunahan na kontra COVID-19 din hi rehiyon 8. Tikangan magtikangan pambabakuna magduduha ka tuig na ang nakakalabay. Pero may dilagi hapon pipira nga mga individual ang kutubli na waray pa magpapabakuna nga amo naman ang padayon nga ginbibiling hiton gobyerno hapag kaya na. Sarah May Archaga, Arangkada, Balita. Labot lahiton presyo ang mga produkto petrolyo maaumento na gihapon ang ginsusukot nga premium rate na kontribusyon na gibabaydan nito mga miyembro ng PhilHealth. Ginklaro naman ito na hensya nga maiya na untain nga ginpapadulot pero naulang durot itong konsiderasyon na epekton pandemya nasod. Arit ng report ni Hansel Cuevas. Naginitaas nga presyohan produktuhan mga papliton. Nakurian ka ba pag budgetan na karawat nga sweldohan nakalabay nga kinsena? Andaman na ang budgeting skills mahitungod nga dayon na yan nga bulan. Ang pagsukot han 1% nga increase hakinada bulan nga kontribusyon han Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth alinsunod ha Universal Healthcare Act nga naglalarang han kinada tuig nga increase sa premium contributions nga gintikangan di dahan tuig 2020. Manunumduman, nagpabilin na 3% ang igin patuman nga premium rate ha nakalabay nga tuig 2021 nga unta maumento hin 3.5% matapos nga suspenderon ini kumo konsiderasyon hagin antos nga kakurian nga epektuhan pandemyahan COVID-19. Pero iyan nga tuig kokolektahon na han PhilHealth ang naugsod nga aumento ha kontribusyon para ha tuig 2021 sugad man ang naka-schedule nga aumento para hayan nga tuig 2022. Karuyag signon magiging 4% na ang premium rate para ha calendar year 2022 para ha tanan nga direct contributors nga nasweldohin 10,000 pesos ngan income ceiling nga 80,000 pesos. Actually, we are supposed to increase our contribution from 3 to 3.5, I think, last year. But however, yung awang ating mahal na Pangulo ay send a message or a directive na wag muna because of pandemic. So when we asked lately, the Office of the President, what will happen now? We are scheduled to increase our premium contribution based on our charter, based on the law. This January, now no less than the Executive Secretary Major Lea issued parang a directive to proceed as scheduled under the law. So we are really partly constrained,
although we do understand that it's still na meron pa ring effect yung pandemic sa atin, is that we are really constrained to implement the 4% or a percent increase of our premium contribution. Sumalakan PhilHealth Regional Vice President Ronald Habay an adjusted premium contribution rate nga 4% in epektibo Enero yan nga tuig ngan retroactive. Pero pagklaro naman ang opisyal, diri titigdaon ang pagsukot han 1% nga differential payment para han January ngan May 2022 contributions. Pupwede daw ini mabayaran hin staggered tikang Hulyo hangtod Disyembre yan nga tuig. Hindi naman siguro. Because if it's deficiency, right, parang ganon, you could settle it in a manner na hindi naman talaga, hindi talaga maapektuhan, especially sa mga nagbabayad. Nangaro naman liwatin pag-intindi ang PhilHealth sa publiko haig papatuman nga premium hike nga kinahanglan daw parahan padayon nga pagpopondo han mga programa ngan pagpahunob han mga benepisyo. Una sa lahat, yung premium hike ho natin, it is not actually, kahit kami sa PhilHealth, kami mga empleyado ay nagbabayad din tayo. And we know the importance of this increase. That is why we doubled our time para to explain to our members, na especially the formal sector, na dapat maintindihan nila na because of hindi ho nagtumitigil ang ating programa sa pag-i-introduce ng program, at hindi ho tumitigil yung claims ho natin. In fact, yearly ho nagtataas ho tayo ng mga claims utilization. Ang daming ng mga claims na binabayaran ho natin. And just like any other insurance, though compared to other insurance nga lang, sa atin ay socialized. Medyo mababa nga lang yung premium natin compared to other HMOs na napaka socialized ito. In a way, magtutulungan-tulungan tayo. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Dayon naman nga nagdumaren fogging ang pirang mga barangay din nga Tacloban kasumpa ito nahipatik nga itaas nga ihap itong mga kason sakit nga dengue haira mga komunidad. Ano itong report ni Sara Mayor Tiaga. Sulodin 105 nga kaso nga duha ito namatay tungod ng dengue din sa syudad ng Tacloban. Haros kada adlaw na sasagipo na itong mga tinaglawas sa City Health Office ang syudad hapag dumarahin fogging and misting ha mga barangay ng mga eskwelahan. Hakadamo naman itong mga barangay nga na-request sa City Health Office and fogging, gintatagan naman liwat anahin prioridad atong mga barangay nga may datag duha nga datulong nga kaso han dengue. Kasumpahini hadila naman nga nakalabay nga adlaw han maghangyo liwat ang barangay 95 nga 95-A nga magbuhat in fogging activity ha era lugar, harason nagihapon hatun kadamohan mga individual nga nagkakasakit hin dengue. Samtang labot lang naman na fogging, naglibot gihapon ang mga tinaglawas ang Task Force nga Environmental Health Officer kun EHO han Tacloban City Health Office hatun mga balay-balay agud panginanoon kun may daba posible mga breeding sites sa era lugar. Nabaroan naman nga labot lahiton fogging and misting activity, nagbuhat gihapon in search and destroy ha ira lugar, agud masigurado good nga matatanggal tanan nga mga breeding sites ha ira barangay. Dako naman itong pasasalamat ang mga residente hini nga lugar, dara nga makakampante na gud daw hira nga maililikay ha sakit nga dengue, labi na dun mga kabataan din ha ira lugar. Pahinumdumla naman ni Fabregas nga diri liwat magbuhat in indiscriminate fogging, diin an natatabo igin tatabugla atun mga lamok kakahagrani nga barangay. Ang search and destroy activity and mas hugot-lugod nga ginsasagdon niya na han ira buhatan. Hindi natin nakikita ang COVID-19, hindi natin nakikita yung dengue. Ang nakikita lang natin is the way to battle it is, of course, we have to do the search and destroy for dengue, and we have to make sure na malimpyo talaga. Sara Mayor Tiaga, Arangkada Balita. Masunod! Usa nga airport police, gintagan ng pagkilala ay pagiging tangkod ay serbisyo. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita.
Samtang nga nabibili naman naton nga mga balita, gintagan ng pagkilala no sa nga airport police nga nakadestino DZR Airport mahitungod haniya pagigintang ko da serbisyo. Ining kataliwan nga igulihan hatag iya at nabayanin ni nga bag nga may dasulod pagod nga dako nga sa lapingan mga importanteng nga gamit. Aritong report ni Dan Perkerkes. Gintagaanin pagkilala nga medalya ng papuri ang Airport Police nga Police Chief Master Sergeant Julie Antor. Haiya pagiging tangkod na serbisyo, mahuman niya makita na nusa nga nabayaan nga baga airport nga may dasulod nga 200,000 ka pesos ng mga personal nga gamit. Sumalakan Antor nga nagpapatrolya hiya ka kulop, han alaunahan kulop, han mapansin niya ang bag harani ha ibang pasaheros. Samtang kami puput patrol, nakita namon ini nga bag didahan besidehan kanan Cebu Pacific area. So nakita namon magan unattended diya. Waray may nagtatagiya o nagatiman. So namagyan na kami itong didahan mga tao nga nakata ito didahan harani ito nga bag kung hinot nagtatagiya ino. Inin waray man may kuan nga era Dugang paniya nga dayon nira nga ginkordonan ang nasabi nga bag samtang naguhulat ha EODT ngan K9 agud mapanginano ang nasabi nga bag. So ginbiling namon ang tag-iyahinin. So wari man kami makakabiling ang tag-iyahinin, ginkordon namon iton nga area ni dining nga area. So for possible nga bangin sigun naton may dangayan mga incendiary materials. So nagtawag kamihan EOD K9 para ma-process nira ini nga bag. Gindara ini nga lost and found office han kaap CSIS ngan nabaroan nga ang suludhan bag amo ang pera nga mga marahalon nga gamit ngan kwarta nga nagkakantidad 200,000 ka pesos. Pagmalatumat pa ni Police Chief Master Sergeant Antor nga iya permigin titigamnan an mangdo haira kabahin nito pagserbisyo hintangkod nga dako niya pasasalamat ha pagkilala nga ginhatag iya. Tulo pala ako kabulan sir dinhi hakwan ha airport. Tulo pala kabulan? Yes sir. Kas amo dahil na nimo na tuwan sir ano? Amo nga ni kay ang tungon ko na namon direktor nga dapat ang police sa airport maging approachable, presentable nga dependable. Well, damo nga salamat na namon very active and supportive direktor. Damo salamat sir. Naghatag naman ni Antor hinmensahe ngadto mga kausan niya kapulisan. To my fellow policemen, where the integrity of our profession is being challenged, we have to be united in showing that we are reliable, not doubted, that we are men of action, not men of word, that we are trusted, not fair. Natubyan na naman ang nasabi nga bag ngadto tag-iyahin ni nga taga Burawin Leyte. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita. Agod naman nga makabuli nga paghatag iton sa nga hibaro ang mga paraguman lubi ha rehiyon nagpangbit naman na niya aram mapaghimuhan virgin coconut oil o kung VCO ang anay provincial head itong Philippine Coconut Authority kung PCA. Panuhin nga maagat itong mga paragumang ay konsidera ang paghimo ni Bapa nga mga produkto gamit itong lubi labot lah itong kopra. At itong report ni Sylvia Abadingo. Igin paangbit ni Philippine Coconut Authority retired provincial head Dory Pahanustan aniya makamakarit ha paghimon virgin coconut oil kon VCO hatubangan ang iaig ka si Boronganon sa igin pakitaan anay mayoran PCA ang sakto nga pagproseso ha paghimon VCO ha fermentation nganan paglainan curd ngan lana durante ang Agri-Aqua Trade Fair usaha mga highlight han 15th year celebration ang Borongan Cityhood ang ka-generous ni Pahanustan ha pagpaangbit niya baro ha paghimon VCO production indaw pagbalik kanuna nga nakadapay na serbisyo kung magtatrabaho gobyerno nga nakakasuma tayo mga colleagues ngan kasangkayan ngan paghimon VCO may da benepisyo sugad to authentic medicinal oil kataliwala niya daw pagretiro ingin pabulig na inihin iba-iba nga mga organisasyon nga interesado ha paghimon VCO sugad ang local government unit ang Borongan haylarum itong liderato ni Mayor Dayan Agda nga po pwede ini maikonektar ha dukwag agrikultura haanay PCA provincial head nga yan na in VCO entrepreneur sugad man producer and suoy di
tikang naman na produkto ang lubingan ng VCO, in may naman physical nga tindahan na may barangay Baludan, Borongan City. In ginadayo na para in VCO buyers. Igin sa matgyapon niya pahanustan, ang iya eksperyensya maupay nga naibulig. Han VCO ay 28 anyos nga anak nga nagpositibo inhin COVID-19 virus. Darahabulig ang VCO nga giniinuman ni anak makaduha ka beses sa usa ka adlaw. Ang immune system ni anak in nagmamurkusog. Nganday naman nahibalik ang paghamot ngan panrasa hini sugad man nag-upay gyapon ang pinamamatan anak kini kataliwan lang tulo ka adlaw nga pag-inuman VCO inhulos naman nga nag-upay ang lawas hini. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Nakarawat na itong sobra 400,000 nga mga healthcare workers ang maiha na nirangin pipinamulat nga ayuda nga 1 COVID-19 allowance o kun-oka. Ano itong report ni Sarah Mayar Chaga. Maabot na 400,000 nga mga healthcare workers nga iba pa nga mga frontliners nga laki pa pag-ato kontrahan COVID-19 anya na nagpakakarawat nahan 1 COVID-19 allowance o kun-oka. Sumalamanggo the Department of Health subay nagihapon na naging pamahayag ni Private Hospital Association Philippine President Dr. Jose Rene de Grano may adapaliwat pipira nga mga healthcare workers sa pribado nga mga ospital ang kutob yun na waray paliwat makakarawat han ira-oka. Pero igin papatapod naman hini nga papaningkamutan nga pati ini nga mga individual in makakarawat gihapon han ira hinabang labi na nga duha ka tuig na an nakakalabay. Samtang nakada naman na 126,000 tikang hakatunga ka milyon nga mga healthcare workers andiri pa nakakarawat han ira oka tikang ha Department of Budget and Management. Ginpapaningkamutan naman yinahan DOH nga makipagsumpayan hapapi kabahing nagihapon ang mga listahan ng mga ospital nga gintratrabahuan ng mga healthcare workers sa bugos nga Pilipinas nga waray pa nakakarawat nga oka. Nabaroan pa naman nga nag-alutagaan DBM hin maabot 7.92 billion pesos nga budget para ang COVID-19 allowance han mga pampubliko ngan pribado nga healthcare workers nga non-healthcare workers. Sarah Mayar Chaga, Arangkada Balita. Dayon man itong paradan sang Yaw Festival, kanselado naman itong pagdumarahan pintados kasadyaan parade yan nga tuig. Aton itong baroan ang report ni Jay Barayon. Igin pahayag han pamunuan han Pintados Kasadsaan Foundation nga temporaryo laanay nga kanselado ang pagdumara han parada ngan kompetisyon han mga festivals at tigang magkadirudlaing nga mga lugar riyon 8. Yan nga ti arabot nga kipiestahan ng syudad han Tacloban. Manunumduman nga ang Pintados Kasadsaan Festivals in usala han mga kindudumog nga aktibidades han mga katawhan labot lahan sangyaw Parade of Lights durante han kapatronan han mao nga dapit. Ginmalatumat ni Eugene Tan, presidente han Pintados Kasadyaan Foundation nga haluyong nga nakapailarom na alert level 1 ang syudad. Gindesisyonan nga diri lagi hapon magkakaadahin parada para nasabi nga festival siya nga tuig tungod nga nagpapadayon lagi hapon ang pandemya labot-la tungod gihapon han kakulangan hin preparasyon para han mga partisipantes. Pero nabaroan nga padayon naman ang pagdudumaraon nga Miss Teen ngan Miss Pintados 2022. Kumpiyansa nga naglalaom naman ang maong opisyal nga hamasunod nga tuig in madadayon na ang pagbuhat na sabi nga Pintados Kasadyaan Festivals. Jay Barayon, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Paslak naman yan nga presuhan ang duha nga suspect mahuman maaktuhan itong kapulisan nga nagbubuhat in Tupada, Hapalo, Leyte. Ad itong report ni Dan Kerkerkes. Pasla kapresuhan ang duwa nga sospek naging kilala kanda Silverio Diola alias Munching ngan Kevin Loren. Parehas mga residente han Barangay San Jose, Palo, Leyte ngan nakalagiw naman ang 5 pa hagin himo nga anti-illegal gambling operations han elemento han Palo Municipal Police Station dito ha Barangay San Jose, Palo, Leyte. Pasado alauna han kulop nga adlaw han usa nga tawag ang nakarawat han Palo Municipal Police Station tika nga usa nga concerned citizen kabahin na natatabong nga tupada han nasabi nga lugar nga napagrespondihan kapulisan in nakalagiw ang 5 nga mga
suspect nga naaresto naman ang duwa nga na-recover ha lugar. Ano sa nga patay nga igburulang nga manok nga ginbabana-bana nga nagkakantidad din 2,000 ka pesos. Usa sa maran nga igburulang nga manok nga ginbabana-bana nga 2,000 ka pesos ang kantidad. Usa ka set nga tadi nga nagkakantidad din 500 pesos ngan pusta nga nagkakantidad naman nin 200 pesos. Ang mga naresto kalakipan mga nakompiskar nga ebidensya in Gindara nga Tuhapalo Municipal Police Station para ang dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dunkirk Riquiaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Ato naman kumustahon itong magiging lakatalaton panahon ipinaagin 24-hour public weather forecast tikang Hapagasa. Ridge of a high pressure area ito na sipatan ng Pag-asa sinirangan nga dapitan Luzon. Localized thunderstorms naman ito nagduduro tinusahay nga madampog nga kalangitan nga may mga puro-puro nga mga pagurano pagdalugdug nga tikilata Metro Manila nga iba pa nga dapit iton Pilipinas. Haaton provincial forecast papareho magkakamiaden usahay lang nga madampog nga kalangitan nga may dala tsansahin puro-puro nga mga pag-uran iton probinsya Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar ngan Biliran. Hapang kabug-usan nagmumulay iton temperatura tika nga mapaso-paso nga 25 nga reton ka mapasoon nga 34 degrees centigrado. Dinhin naman na siyudad ng Tacloban magkakamiadalag hapon inusahay nga madampog nga kalangitan nga may dala tsansahin puro-puro nga mga pag-uran. Ginbabanabana itong Pag-asa nga magpapabilin ini nga kahimtang iton panahon tubtub nga dayton Sabado nga adlaw. Hapag kena nagmumula iton temperatura mapaso-paso nga 26 nga da 31 degrees centigrado. Nga naman to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras sa para itong kadugangan nga may impormasyon ng mga balita. Bisita ka lang itong Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gyapon ma-download na natin FMR app o Google Play Store para itong mga Android users. Makikita na gyapon itong Arangkada YouTube. I-search lang PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe. Yan i-click naman ang notification bell para maging updated ito natin mga pinakabago nga mga videos. Nga nangaran naman itong bugos ng puweras ng PRTV News Team. Ako maninuwali yoy, da mga salamat nga mo pingatak na haiyo nga tanan.